For today's video, let's cook binignit. Ayan na, nilalagay ko na yung kamote, tsaka yung ubi. Tsaka lagyan natin ng sago na maliliit. Ayan. Maraming kamote nilagay ko, tsaka ubi kasi masarap yan. Tapos, mag-prepare na tayo ng first gata, tsaka second gata. Yung kakang gata, tsaka yung pangpakulo na gata. Yun yung pangalawa. Para dun sa kamote, tsaka ubi, tsaka yung sago na maliliit. Yun yung gagamitin natin pampakulo. Huwag tubig kasi maglalabnaw siya. Ayan na, nag-prepare na ako nung first gata. Tapos after that, iset aside natin yan. Kasi mamaya pa natin yan ilalagay. 3 niyog yung ginamit ko. Tapos, ayan na, ipigain natin, tsaka is prepare natin. Tapos, after that, ayan, natapos na. Ayan, natapos na siya. Tapos, set aside natin yan. Kasi, pamaya pa natin yan gagamitin. Itong second gata, ito yung gagamitin natin para sa pagpapakulo ng matitigas na ubi tsaka ng sago at kamote. Isang pitchel yung gagamitin natin dyan. Or dalawang, more or less, more than 2 liters. Ayan na. And then, yung sa first gata, pwede lang kalahating pitchel. And then, na-prepare ko na siya. Kailangan talaga yung gata yung gamitin mo. Kasi mas maraming niyog, tsaka gata, mas masarap yung binignit. Ayan na. Hasalain natin ng mabuti para hindi masama yung mga niyog-niyog niya. And then, after that, gumawa din ako nung yung malagkit. Kasi masarap yung binignit pag may malagkit. Ayan na, kumukulo na siya. Nalagay na natin kanina yung second gata. Tapos, i-check natin kung malambot na siya. Pag malambot na, lagyan na natin ng landang. Pero, pwede natin yan hugasan tsaka salain para mas masarap siya. And then, yung saging, kasi hindi naman yan matigas, kaya pwede na pangalawa na natin or hindi natin isabay dun sa mga matitigas. Ayan na, nilagyan ko din ng sago. Yung pinalambot na ng sago na nabili ko na sa palengke, 4 na supot yan kasi mas masarap pag maraming sago. At saka itong binignit yung hot version ng halo-halo natin. Kaya masarap talaga yan pag maraming sahog. Tapos haluin natin na maigi. At saka i-prepare natin yan at hayaan natin yung kumulo. Namali lang talaga ako sa landang kasi meron siyang mga buhangin-buhangin pag hindi mo siya sinala. Ayan na, nilagay ko na yung ginawa kong malagkit. Tsaka kumulo na siya at haluin natin para hindi magdikit sa ilalim at masunog yung mga sahog. Ayan. And then, after that, ilagay na natin yung first gata. Yan, kakang gata yan na half pitchel. Yan yung magpapasarap pag mapapasmoothie ng binignit, sabaw na binignit. Mas maraming sabaw, mas masarap. Tsaka nilagay ko na yung vanilla kanina. Tapos, half kilo na sugar brown. And then, pwede natin tikman yan pag mahalo natin yan at mapakulo. Pag kulang yung sugar, dadagdagan natin. Ayan, haluin natin na maigi para masarap at mahalo ng maigi. And then, after that, hayaan natin kumulo. And then, pagkakulo niya, ayan, nilagyan ko ng asukal. Kasi pag tikim ko, kulang talaga siya ng asukal. Mas masarap ang binignit pag manamis-tamis. Masarap din yan lagyan ng langka, pero hindi ako nakabili ng langka. Ayan, nilagyan ko yan ng yung 1/4 na sugar. Malapit sa ayan na, ready na yun pag smooth na siya. Ang sarap, nagutom na ako. Nung Bernie Santo ko yan ginawa. Tsaka isali na natin. Ready to eat na yan. Madali lang gumawa. Magluto. Ayan, ang sarap. Let's eat.